Guidance, give us a guidance, understanding sa ating first preaching ngayon. So, ang title ng preaching natin yun is Dimensional Living Part 11, Enjoying in the In-Air. June 8, preached ni Brother Don. So, I will be, taking up some parts dun sa preaching. Kasi, kung tatalakayin natin yung boto, hindi kasya yung, yung 30 minutes. So, first of all, sabi dito, in Genesis 17:15, basahin ko po sa inyo, Genesis 17:15, and God said unto Abraham, as for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And 16, verse 16, and I will bless her, and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. 17, then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? So, sabi dito sa text na ito, sa Genesis is, ito yung panahon na nangako ang Panginoon. Remember, maraming promises ang Panginoon sa atin, maraming covenant ang Panginoon sa atin, but dito, may covenant ang Panginoon kay Sarah at kay Abraham. Amen. Dahil, ilang taon na si Abraham noon, wala pa rin silang ni Sarah. So, si Brother Abraham, dahil alam naman natin, lahat yan ng mga characters sa Bible, this is our brothers, this is our brethren and sisters, amen, and they are a witness, amen, they are witness of us. Hindi natin siya tatalakayin na parang nangyari siya sa past, patatalakayin natin siya in the present, amen. Sabi dito, Abraham, nangako ang Panginoon kay Abraham, sabi niya, I will bless her. Amen. I-bless niya daw yung asawa niya na si Sarah. So, it tells us that about the husband and wife relationship. Amen. The husband and wife. Amen. And we know who is the real husband and wife. Amen. We are the real husband and wife. Amen. The husband, which is the word man, and the wife, which is the flesh man. Amen. Sabi nga, the flesh man, the wife, should submit herself to the husband, the word man. So, dapat lagi natin pasunurin, amen, ang flesh man sa word man. And kapag merong problema, and that is because hindi sumusunod ang flesh man sa word man. So, wala nang ibang wala nang ibang rason. Hindi mo pwede nilisan yung outside sa'yo. Kasi, given yan given na talaga na meron laging trials. It all depends on your action. Diba? Sabi nga, life is 90%, diba, your attitude. Diba? 10% of what? Yung 10% na yun yung actual problem talaga. Diba? And 90% is your attitude towards that problem. Amen. Kasi, hindi naman talaga yung problema kung hindi dahil sa mindset mo. It's up to you. Diba? It's just a reminder. Diba? It's just a reminder to all of us na 10% na yung problema mo. Ikaw yung 90%. So, ang laki ng chance mo yung problema. Amen. You just have to remember who you are. Niyaya niyo si Lola? Huwag mong kakalimutan kung sino ka. Sino ka ba talaga? Amen. You are God. Amen. If you tell yourself you are God, then you can do anything. Amen. You can do anything, you can solve anything. Diba? Diba? And as we go along, sabi nga dito, nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham fell upon his face and laughed and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old, and shall Sarah that is 90 years old bear? Okay. Nandun yung pagtawa. Amen. Yung pagtawa ni Abraham sa pangako ng Panginoon. And sabi ko nga, blessed
blessed person si Abraham just like we are today. Amen. Dahil sino ba mag-aakala 100 years old and 90 years old yung asawa niya magkakaanak pa sila. At ang pinangako ng Panginoon, hindi lang isang anak. Amen. Ang pinangako ng Panginoon, sabi dito, and I will bless her and give thee a son also of her, and she shall be a mother of nations. Amen. Biro niyo, 90 years old, magiging mother of nations, and kings of people shall be of her. And maraming kings ng mga tao ay magagaling kay Sarah. Amen. Nandun yung pagtawa ng fleshman ni Abraham, dahil sabi nga, 100 years old na siya. Yung fleshman niya, iniisip, imposible. Imposible na talaga magkaanak si Abraham, biruin niyo, 100 years old. And lalo na si Sarah na 90 years old. Diba? Biologically, no? Sa mga nursing, biologically impossible. Diba? Pero natin impossible din dyan. Amen. Sabi dito, Isaac, he laughs, son of Abraham by Sarah, his wife, and after Job, and father of Jacob and Esau. And sabi dito, Abraham laughed with God at such a great wonder, but Sarah laughed in doubt. Nakikita niyo yung difference. Mayroong difference doon sa pagtawa nila. Si Abraham, tumawa in wonder. Kasi alam niyo yung feeling na na-excite ka, tumatawa ka. For example, alam mong magkakaroon ka nito, so na-excite ka, masaya ka, tumatawa ka. Ganun yung pakiramdam ni Abraham. Pero yung tawa ni Sarah, no? Yung tawa ni Sarah is iba. Yung tawa ni Sarah is shows doubt. Yung sarcastic na tawa, di ba? Na punong-puno ng doubt. So, ano nangyari? Anong nangyari doon? Merong consequences doon. And we are talking today about actions. Actions have consequences. Diba? Yung mga choices natin also have consequences. Lalo na ngayon sa panahon natin, no? We are entering our new phases of our lives, no? Dati, katulad ng kami Brother King, no? Sister Kay, mga teens. Ngayon, teens pa rin naman kami. So, yun. Pero, magkakaiba na tayo ng pahina. Magkakaiba tayo ng pahina sa buhay. But we have the same God. We have one Word man. Amen. We are one in this ministry. We are one in spirit. Amen. So we have, sabi nga sa kanta, though we are from different nations, though we are from different tribes, diba? We have different provinces. But sa atin, Ilocano, but we are still one. Amen. Praise God. And sabi dito, we reviewed how we entered the air signs by coming through the water and passing through the fire. We are victorious and we entered into the air for our gathering here. We reviewed the air sign of Aquarius in our last message, part 10, the gathering in the air. Now we will take a few moments to view Gemini and Libra, the other two air signs. At sabi dito, nandito yung apat na elements. Kalakayan mo natin yung science. Maganda yung na-apply natin yung natutunan natin sa school. No? Sa ating mensahe. Na-apply natin yung mensahe natin. No? Sa ating natutunan sa school. Sabi dito, we have air, water, fire, and earth. Yun yung apat. Naalala namin sa zodiac. So, we have 4 elements. And, itong revelation na to pumasok lang sa akin kagabi. So, naisip ko, when we put together fire and water, it produces air. Diba? Produces cloud. No? And para magkaroon ng fire, we need earth. We need yung wood. Kailangan natin ng rock para mag-spark, para magkaroon ng fire. No? Sino ba yung mga nag-Boy Scout dito?
siguro may mga Girl Scout and Boy Scout dito. Yung rock, di ba pag itit-itin yun sa isang sa mga kahoy para magkaroon ng fire? No? So we need earth. And water, kailangan din niya ng earth. Bakit? Walang container ang water kung walang earth. Walang paglalagyan ng tubig kung walang earth. So earth is very important. And kapag pinagsama yung dalawang yun, yung water and fire, produces cloud, produces air. No? Air yung makikita natin sa taas. Amen. And then, air produces what? Wala yan, wala. Water. Uulan din ulit. Ibabalik niya sa earth yung water. Amen. And sabi ko nga, napakagandang revelation. Napakagandang revelation na kung saan yung apat na yun works in unity. Amen. Apat na yun works as one. Dahil kung isa doon mawala, chaos. Mawawala. Just like, inihalin tulad sa five-fold ministry. Amen. Na meron sa ministry natin ngayon. Hindi lahat tayo fire, hindi lahat tayo air, no? Hindi lahat tayo earth, hindi lahat tayo prophet, hindi lahat tayo evangelist, hindi lahat tayo pastors, no? But we have one body. We are working as one. Amen. Isa lang mo, ito po kahit hindi dito tinitingnan kung gaano ka nakatanda. Hindi dito tinitingnan kung gaano ka kabata. As long as you do your part in the ministry, you are working with us. Amen. You are a working body. Amen. Isa lang ang hindi mag-function sa body, lahat yan sila. Amen. Remember sa pyramid, pag isa lang doon yung nawala, bubuho yung pyramid. Amen. Kapag yung foundation is mahina, bubuho ang pyramid. Pag wala yung cornerstone sa taas, kahit siya yung pinakahuling ilalagay doon, yung cornerstone sa taas. Amen. Kapag wala yung hindi mo matatawag na pyramid. Amen. Praise God. And just like as we are today, amen, ilagay natin dati yung mga natututunan natin sa present in our lives. Amen. Kung walang isa sa atin, parang napakahirap, no? Parang napakahirap. Kaya, we always make it a point na nandito tayo lagi. Amen. Even though maraming circumstances, amen. Hindi mawawala ang circumstances sa buhay. Amen. Laging nandyan yan. Dahil pag tinanggal yan, nako, medyo magtaka ka na. Amen. Kahit na yung mga pinakamayamang tao sa mundo, pinaka-influence ng tao sa mundo, may problema yan. Hindi exempted yan. Hindi exempted sila. Presidente mas maraming problema. Diba? What more tayo pa? Amen. But praise be to God, kahit gano'n may circumstances, we still have our God. Amen. We still have our Lord. And sabi dito, as we continue, amen, five-fold ministry is what brings a balance to the church. Amen. We're talking about, ngayon, we're talking about balancing. Ano ba yung tunay na balance para sa Panginoon? Sabi nga, I remembered Matthew 6:32. Amen. Seek ye first, amen, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is the real balance. Hindi yung pantay spiritual and material. No? You need to put spiritual first. Amen. Dahil pag nag-focus ka sa material things, amen, and you achieve those material things, you end up having superiority complex. Dahil ni-reach mo yung ganung goal mo, material things, ni-reach mo. Amen. At napabayaan mo yung spiritual, so wala nang magagay sa'yo. Amen. Dahil nakuha mo yung gusto mo na material, pero yung spiritual mo, napabayaan mo. You end up being having a superiority complex. Kung saan, you achieve your goals, and sasabihin mo, dahil sa akin mo. Amen. Dahil sa sarili kong lakas, sarili kong talino, kaya ako naaabot yung mga bagay mo. But that's the wrong type of balance. Maling balance yun. Sabi nga, put God first. Amen. Seek ye first the kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God na yun?
This is the kingdom of God. Yung ginagawa natin ngayon, that is the kingdom of God. Amen. And we are putting God first, kaya tayo dito. Amen. Siyang gumamit sa Karamihan sa atin na napakasarap mag-relax pag linggo. Ba't kaya gano'n? Times 2 yung pagod natin kapag linggo. Yung antok natin, times 2, yung pagod, times 2. Pero we make it a point na nandito tayo. Amen. Praise God. Because we are taking God first. Amen. And His righteousness. Yung righteousness niya, amen, hindi yung kung ano pa mga righteousness na hinaharap ng mundong ito. Diba? Yung super to it. Amen. Ang righteousness, simple lang. Pumunta ka lang dito. Amen. Makinig ng salita. Walang kung ano pa man. Amen. Walang ibang dahilan. Amen. Pagmamahal lang sa Panginoon. Amen. Yun lang ang kailangan mo. Amen. And I believe you are righteous. Before the foundation of the world, you are righteous. Amen. Praise be to God. Sabi dito, talking about balance. Ano ba yung symbol ng balance? Sa Zodiac. Libra. Diba? I balance. That is the fivefold ministry. Amen. Tinuturoan tayo kung paano mag-balance. Because in the first place, sila yung unang naka-experience niyan. Ayan, sila Pastor Lloyd, mga pastors natin, mga evangelists natin, yung prophet natin, amen. Napakagaling mag-balance yan. Pero kung hindi balance yan, amen, tabingingan, di ba? Pag ganun. So, mahirap naman maging tabingingan yan. No? Because we are, sabi nga, in our upright position. Amen. Hindi na tayo tabingin. Diniresyon na tayo ng Panginoon. Amen. Huwag na tayo lose for ba. Amen. And andyan yung pastoral ministry para i-balance tayo. Amen. Kapag medyo tumatagilid na tayo, ayan sila pastor. Amen. On the next year to the next year. Amen. Sa atin na, ops. Medyo tumatabingin. Correct lang natin ang context. No? Kaya, napakahalaga. Amen. We are connecting lahat ng terms na natutunan natin. So, dati, Libra, ang alam natin ay balance. Yun pala, yung Libra na yun, ay balance, yung mga fivefold ministers pa na yun. Amen. Na nire-relate sa atin ngayon. Sabi dito, the creation time moved into view as the Lord brought the creation into Libra and its character of I balance. The Earth and its longitudes and latitudes, atmosphere, and complete orbital balance came into view as the character and traits of Libra began their imprint into the dimensions of the Earth. It is a perfect type of balance placed in the church by the fivefold ministry. Amen and amen. Napakalalim po ng revelation na binigay sa atin ngayon. Amen. Na Libra ay balance nilagay sa church. Yun ang foundation ng church. Yun ang foundation ng church natin ngayon. That we are balancing. We are balanced. Amen. And right now, we are balancing ourselves. Ano mo ba binabalance yung sarili mo? Di ba? Sabi nga sa, I believe that's psychology. Kung natatandaan ko pa lang no? Psychology, ano rin? Para maging well-balanced person ka, ano ba yung kailangan mo? Physical, spiritual, emotional, mental, di ba? Yung social, di ba? Kasama din yan. Yung material din. Material, kailangan yun. So, meron din tayong ganun sa spiritual. Di ba? Spiritual balance. And ano yun? That is the prophet, the apostles, the evangelists, the pastors, and the teachers. Yun yung mga kailangan mo para maging balance ka dito. Amen. Sa ating ministry. Dahil kung sabihin mo sa sarili mo na hindi mo na kailangan ng kita sa mga yun, that is superiority complex. And kung sasabihin mo na masyado ka ng mga nasobrahan sa pagka-humble, amen, nasobrahan, di ba mahirap din yung sobra. Amen. Sobra sa lahat. Sobrang confident and sobrang humble. Dahil kapag sobrang humble, hindi mo niya sila naman. Laging sila na lang. That is inferiority complex. Diba? Tama lang yung tamang humble lang. Amen. Dahil kapag sumobra yung hiya mo, amen. Sabi nga dito sa side coming na mawawala ng hiya. Hindi naman in a bad way, pero in a good way.
Dahil kung sobrang hiya mo dito, hindi mo kayang sabihin na ikaw ay Diyos. Amen. And sabi nga dito, we are very balanced today because we have a complete fivefold ministry. The rest of the world, kung i-reflect natin sa sarili natin, itong mensahe lang natin ito na ang nagsasabi that we have a living prophet. Amen. The rest of the world, tanongin mo kung sino yung prophet nila. At sasabihin nila sa'yo sila John. Amen. But John is dead. Amen. Si Paul is dead. Amen. Abraham is dead. Amen. Yung mga physical bodies nila, amen, yung mga flesh man nila, they're all dead. Amen. Only yung spirit nila, amen, only yung word man nila, isalita lang natin ngayon. And they are living in us today. We are the modern day Abraham, we are the modern day Paul, we are the modern day John. Amen. And we are the modern day Jesus. Amen. Praise God. And yun yung kung paano tayo mag-balance, sabi nga dito, Libra is the sustaining power and form of the Holy Ghost in the earth. Sustaining power and form of the Holy Ghost in the earth. And ano yun? That is Libra. Yun yung sustaining power. Sino ba nagsusustain sa atin? Amen. Kung baga sa pagkain, sino nagpapakain sa atin? Dahil yun yung sustenance sa atin. Sino ba nagpapakain sa atin ngayon? Fivefold ministry. Amen. That is our pastor. Amen. Praise God. And sabi nga dito, no prophet, sabi ni Brother John, no prophet, no fivefold ministry, and nothing will sustain itself. Lahat tayo mamamatay. Amen. Spiritually. Kung walang magsusustain sa atin, isipin nyo na lang, kung walang pastor, better yet, kung walang prophet, amen, kanino bang gagaling yung mensahe i-preach natin? Amen. Matututo tayo mag-recycle. Amen. Kung wala itong mga fivefold ministers na ito. Praise be to God. We are so very blessed dahil meron tayong fivefold ministry. Amen. And that is Libra. Amen. They fall in the category of Libra. I balance. Amen. Sabi dito, ancient zodiac picture, a set of balances or scales. Di ba kung makikita nyo, yung symbol ng Libra, scale. Amen. Parang weighing scale. No? Parang sa, hindi ko yung sa palengke. Yung weighing scale, sa DOJ. No? DOJ, no? Dalawa yung weighing scale. No? Evidence, tsaka proof. No? Evidence, tsaka proof. Yung nakalagay doon. Pero sa atin, alam natin kung ano yung nakalagay doon. The Word. Amen. The Word lang yung nakalagay doon. And it's up to you how to balance it. Kaya nandiyan yung mga Libra, yung fivefold ministers. Amen. Sabi dito, a set of balances or scales along with an altar. The Hebrew name is the scales weighing. In Arabic name is purchase or redemption. And in the Coptic name, station of propitiation. Sabi dito, let's listen to this, sabi ng ni Brother God, Satan, in the form of a scorpion, tries to get to this altar and destroy it. Alam nyo, ang daming beses, kung meron mang main kalaban si Satan ngayon, and yung flesh man, I mean yung human spirit ngayon, and yun yung Libra. Bakit? Gusto niya sirain yung balance. Amen. Kapag nagkaroon ng disruption sa balance, amen, that is how you fall. That is how you commit mistakes. Kapag hindi ka na balance, try nyo maglaan na hindi balance. Di ba? Totoo ba talaga kayo? Di ba? Try nyo mag-drive ng kotse na wala yung kaliwang gulong. No? Siyempre, hindi yan yun. Ganun talaga. Amen. Kapag hindi balance ang isang bagay. So, we are balanced today. Amen. Let us maintain the balance. Yan ang pinaparating sa atin ng ating prophet.
Amen? We should maintain our balance in the ministry. Huwag sobra and huwag din magkukulang. Amen? Yung tama lang. Amen? Dahil pag nagsobra, superiority complex, sabi nga. And kapag kumulang, inferiority complex naman. Amen? We should stay balanced. Sabi dito, sabi dito, kapag nasira, ni Satan yung balance. Because he knows, if he can keep you off balance, he can defeat you in battle. Kapag pinay ka, kaya ka ng patumbahin. Moses of the Levites brought us one side of the scale, the law, and brought the side of the other side of the scale, Jesus of the tribe of Judah. Brought us to the other side of the scale, grace. When the two were combined in the day of revelation, the love of the third coming, the third testament. Sabi dito. And I'll just end with this. Amen. Ito na yung huling bibitawan natin. Pinakita dito kung ano yung laman. Amen. Nung kaying scale ng Libra. Kung ano yung laman ng ating fivefold ministers. Amen. That is, sabi nga, Moses ang unang nagdala. Amen. Ano yung dinala ni Moses? Law. Amen. Law. Amen. And the other side ay dinala ni Jesus. Ano yung dinala ni Jesus? It is grace. Amen. Grace. No? Brother Nico, no? Grace. Ang dinala ni Jesus Christ. So, alam natin na si Jesus Christ ang nagdala. Amen. And si Moses, yun yung magsabi ng grace scale. The law and grace. Amen. If you have a word man, if you are God, amen, kahit may law, you still have grace. Amen. Dahil kung wala kang word man, you only have the law. Amen. Ang magagawa mo lang sa law is labanin niya. Amen. But if you have grace, you can fulfill the fullness of the law. Amen. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Amen. Yun yung ginawa niya. Hindi siya, sabi nga niya, hindi siya pumarito para sirain yung kautusan. Nandito siya para tupin yung kautusan. Because of what? Because hindi lang niya dala yung kautusan. May isa pa siyang dala. And that is grace. Amen. That is grace. Amen. Yun yung tinuturo sa atin ngayon na hindi lang tayo hindi tayo yung sinasabi ng mundo na pupunta lang dito, Sunday, matulog tayo, and then other days, ano na tayo. Iba na yung hawak natin, hindi na Biblia. Pero mga bote ng alak na, di ba? Ganun. Pero hindi tayo ganun. Amen. You know what's best, you are mature, you are well balanced because you have the Bible. Always listen to your pastor, to the prophet, amen, to the message. Di lang naman pastor and prophet yung nag-preach sa'yo. Ang nag-preach din sa'yo minsan yung buhay mo. Amen. Na araw-araw na yung tinuturo sa'yo ang Panginoon. Amen. Yung mga simple moments will not take for granted. Amen. And always, amen, always keep your balance. Amen. Keep your balance. And don't forget, even if you have the law, you also have grace. Amen. And that is, but, napapatay yung pero ayan, let me end with this. Yung Diyos, tuturuan ka kung paano patulan yung, or husgahan yung kapwa mo. But if you have grace, iisipin mo kahit mali siya, makikita mo yung word na niya, tutulungan mo siyang Amen. Hindi mo siya ida-down. Kasi karamihan dito sa mundo, lola ang hawak nila. Patayan. Kapag hindi ka sumapat sa patayan, makasalanan ka. Amen. Kapag hindi ka nila kamembro, makasalanan ka. Kapag hindi ka naniniwala sa pinaniniwala nila, makasalanan ka. Puro law. Puro law. Diba? Pag hindi ka umamin ka sa iba, makasalanan ka. Hindi ka naligtas. Wala ka ng makapatay sa atin. Pero tinuruan tayo ng Panginoon, binigay sa atin Jesus Christ, ang daming grace.
Amen. Binigay sa atin yung grace. Amen. Kung saan, kapag nagkamali, yung ating brethren, yung ating kapwa mananampalataya, imbis na husgahan mo siya, amen, alam mo nagkamali, tutulungan mo siyang umangat. Amen. Sabi nga, kapag nasaktan ka ng kapwa mo, kapag sinakpal yung kaliwang pasmi mo, ibigyan mo yung kanan. Amen. Hindi bigyan mo ng kanan, ha? Ibigay mo yung kanan. Okay? Yung kanang pisngi. Amen. And that is what you call grace. Amen. Grace, thy grace is sufficient for all. Amen. Ang grace ng Panginoon at nagpapatuloy sa ating mga buhay. And that is all. Amen. Praise God. Naway pinatutunan tayo. Amen. Praise God. Continue to balance yourself. Amen. Keep always the balance dahil lagi nandyan sa away. Pag medyo mabiging ka. Amen. Para makita kita sa katating Kuya Ariel. Kuya Ariel. Praise God. Tapos natin ang Panginoon. Mag-asawa yun. Patiin nyo din. Let us continue. Dito umatin natin. Sister Lord. Yan. Saka si Kuya Ariel. God bless. Ano